Alright guys, meron pong nangyari sa mga kababayan po natin doon sa Qatar, mga ano to, mga Duterte supporters na kung saan nagsagawa po sila ng protesta po doon para po suportahan si Tatay Digong. Ang problema mga sangkay, ito ang nangyari. Dinampot po sila ng otoridad o mga pulis doon sa Qatar. Ano nga ba ang nangyari mga sangkay? Alamin po natin. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? And here we go guys. Meron pong naganap mga sangkay sa ano natin, mga kababayan po natin doon sa Qatar. Na ito ngayon ay usap-usapan sa mga balitaan sa social media mga sangkay dahil nga po nagsagawa daw ng demonstration itong mga taong ito para po suportahan dahil birthday po ni Tatay Digong, no? Kahapon. Ang problema ito ang nangyari. May nilabag po silang batas. Sinaway, ang pagkakalam ko mga sangkay, sinaway na daw po sila. Pero hindi daw po nakinig. Ngayon, ito po yung ating pag-uusapan. Well, anyway, before we start guys, paki-subscribe. Muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay road to 2 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Eto na, guys. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Okay, ayos lamang po tayo mga sangkay. Eto, news update, kinumpirma ng Philippine Embassy sa Qatar ang pag-aresto at pagkakasakote ng ilang Pilipino nitong Biyernes, March 28, 2025 dahil sa pagsali sa isang hindi otorisadong pampulitikang demonstrasyon sa bansa. Ibawal nga po yan doon. Middle East po yan mga sangkay. Middle East po yan. Ewan ko ano nangyari. Bakit? Guys ito walang problema sa sinusuportahan. Kahit ako, mga sangkay, gusto ko rin mapabalik si Tatay Digong dito sa ating bansa. Okay? Dito po sa litisin. Pero ang problema kasi, kapag sinuwayin nyo po, yung kung ano yung protocol, kung ano yung batas. Middle East po yan. Otoritarya na bansa po yan. Kapag gumawa kayo ng kalukuhan, magkakaproblema po talaga kayo. So ito po yung nangyari sa kanila mga sangkay ngayon. My goodness. Ang dami po. ABS-CBN, the Philippine Embassy in Qatar confirms arrest and detention of several Filipinos on Friday, March 28, 2025 over suspected unauthorized political demonstration in Qatar. So wala pong ano to mga sangkay. Kumbaga, hindi po otorisado. Ngayon, sabi ng nag-comment, ngayon humingi kayo ng tulong sa puon yung si Tatay Digong daw. Ang problema patuloy ng gobyerno dahil lang sa puon nila. Actually guys, totoo yun. Ang problema po nito, walang iba. Si PBBM. Kanino ba sila hihingi ng tulong? Walang magagawa dyan yung mga Duterte. Walang magagawa, kahit anong gawin nila, walang magagawa dyan. Kasi ang presidente po ng Pilipinas, si PBBM. So, problema po ito ngayon, mga sangkay nila. 'Di ba? Paano nila aayusin ito? Marami pa to mga sangkay, not just doon sa Middle East. Even our kababayan mga sangkay na nasa Europe and some part of West countries, mga sangkay. Ganun po yung kanilang ginagawa po doon. Nagde-demonstration po sila. Ang problema, kapag nasa kote sila ng otoridad, dali po talaga. Mga sangkay, kalat na kalat po ito ngayon, no? Ito, sino ba itong nag-post? Wait lang, check po natin. Isa ba itong Pilipino? Ikaw po ba Pilipino, sir? Teka lang, check natin. Okay. Sige, check po natin. Ito po yung post niya kasi. Ayun, yun. Sabi po niya dito, mga sangkay, several Filipinos arrested in Qatar for political protest. Ayan, mga sangkay, no?
So may mga nasa kote nga po. Ayan o. Kinumpirma daw po ito ng Philippine Embassy. Naku po. Pinagbabawal ito doon, lalong-lalo na kapag hindi organisado. Ito po ata yung piitan nila mga sangkay. Ano? Sabi nang nag-comment, here, Kuwait Peace Party give food on the street to people, those fasting or non-fasting. Okay. We pray for Tatay Digong, sabi dito. Sabi naman ng isa, sino ngayon ang kawawa? Isisisi nyo na naman sa Pangulo. Dito sa Kuwait, gawin nyo yan. Mas mahigpit dito. Sabi naman ng isa, please mga kababayan, may batas naman kasi bakit kailangan nyo pang mag-protest? Respect the law para sa ikapapayapa ng lahat. Pamilya nyo ang kawawa pag nawalan kayo ng trabaho. Yan ang problema. Ito ganito lang yan. Pwede silang tulungan ni PBBM dyan. Mahihirapan silang makalabas dyan eh. Ngayon, mga sangkay, ang problema dyan, yung pamilya nila. Siyempre, umaasa sa kanila. Nagtatrabaho dapat sila. Sumali-sali sila. Alam nyo, pati ako namumroblema sa kanila. Kasi may mga umaasang pamilya sa kanila eh. Sumali-sali pa sila sa ganyan. O ngayon, ano ang mangyayari? Siyempre, pwede silang matulungan. At depende yun kung pakakawalan sila ng gobyerno ng Qatar. Stricto po yan. Pero ang possible na mangyayari dyan, paaalisin na po sila sa Qatar. So, sino ang kawawa? Hindi sila. Hindi po talaga maganda. Diyos mio, Marimar. Ay, alam nyo, ako patuloy na may problema. Ito, sa embassy ng Qatar, kinumpirma po ito, mga sangkay. Ayan po. The Embassy of the Republic of the Philippines in Doha is aware that several Filipino nationals have been arrested and detained early today, March 28, 2025, for suspected unauthorized political demonstrations in Qatar. The embassy is in touch with local authorities for the provision of necessary consular assistance to said nationals. Ay, nako, ewan ko. Ay, naman, bakit ganun? Ito, mga sangkayo, nagpaalala na pala. Ito, March 13, nagpaalala na po ang Philippine Embassy. Ayan po, Nagpaalala na paunawa. Pagtalima sa mga alituntunin at patakaran sa bansang Qatar ukol sa pagdaraos ng mga pagpupulong at kilos protesta na may temang politikal. Pinapayuhan ng pasuguan ng Republika ng Pilipinas sa Doha ang mga kababayan nating Pilipino na tumalima. Ayan po. Sinabi na sa kanila eh. Sadyang matitigas ang ulo Ay, nako sa inyo. Ewan ko sa inyo. Ito pa. Dami, kalat na kalat po yan mga sangkayo. Ginumpirma nga po. Ngayon, ito po yung mga supporters nila. Ayan po, sa Qatar po yan. Ngayon, papaano kung sobrang dami nila naku po. Hindi po yan katulad sa atin na kayang pakiusapan, guys. Alam nyo, kapag ka naalaya sila, ibig sabihin, ginamitan na po ng impluensya ni PBBM yan. At hindi pa po tayo sigurado dyan. Paano kung, naku, sayang yung trabaho nyo mga sir, mga ma'am. Sinasabi ko sa inyo, sayang yung trabaho po ninyo. Sinayang nyo ng todo. Diyos mio, Marimar. They should seek help from the Duterte, not from the government. See if they can help them. Mga fanatics. Ngayon, actually, may punto yung iba eh. Ngayon, mingi sila ng tulong daw sa mga Duterte. Alam nyo, magpasalamat kayo sa presidente ng Pilipinas kapag tinulungan kayo. Kahit papano makalaya kayo dyan, kahit ma-report kayo. Mga kababayan po natin, mga nasa ibang bansa tumalima sa mga batas, sa mga alituntunin,
Tandaan po ninyo, wala po tayo sa Pilipinas na binabalahura lamang po natin yung mga batas dito. Ay, nako. They cannot follow the law of the country hosting them. How much more their own country? Yun nga. Oh my goodness. Ako ay nalulungkot. Hindi po ako masaya, guys, ha. Hindi po ako katulad sa iba na masaya po sa mga nangyaring ganito. Ako ay nalulungkot. Bakit? May mga pamilya ang mga ito. Dinamay po nila yung trabaho nila, sinakripisyo po nila yung trabaho nila para lamang po dito. So, anong mangyayari sa mga trabaho ninyo? Matatanggal kayo, madideport kayo. Pinakaano na yun, ha? Pinakamaganda na mangyayari yun kung mapapaalis lamang po sila ng bansang yan. Pero ang problema dyan, kung tumagal pa, hindi sila paalisin dun sa piitan na kilalalagyan nila. Ay, lesson learned, ha? So, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Sankay Revelation, hanapin niyo po ito sa YouTube. Dito nag-upload po tayo ng mga video patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Alright? So, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ano po yung magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone. Mabuhay po kayo.